Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 1, Week 7 to 8. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Sofia. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Week 7 to 8. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon naman ay umawit tayo. Kung ikaw ay masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Tandaan, unang bilang, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 30. Ikatlong bilang, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Nakilala mo sa nakaraang aralin ang mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Patuloy na gawin ang mga ito upang lalo kayong maging masaya. Ngayon, matututuhan mo namang isagawa ang mga kilos na mas magpapalapit sa inyo sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakatutukoy ng mga kilos at na nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa mga kasapi ng pamilya. Kabilang dito ang pag-aalala sa mga kasama sa bahay at pag-aalaga kung sila ay may sakit. Ang tanong mga bata, mahal mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Magaling! Dapat lang na mahalin mo ang mga kasapi ng iyong pamilya. Ngayon naman, ano-anong mga kilos at gawain ang paraan mo upang masabi o maipakita na mahalaga sila sa iyo? Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang mga nakasaad sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Basahin ang mga nakasaad sa ibaba. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. Lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Uulitin ko mga bata. Lagyan naman ng thumbs down kung hindi.
Unang bilang, pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Uulitin ko mga bata, pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. At lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Ikalawang bilang, paglayo sa kapatid na may sakit. Uulitin ko mga bata, paglayo sa kapatid na may sakit. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. At lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Ikatlong bilang, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Uulitin ko mga bata, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. Lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa. Mahalagang maipadama o maipakita mo ang mga ito sa kanila. Ilan sa mga paraan ang pag-aalala at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Naipapakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa utos o pakiusap. Paraan din ng pag-aasikaso sa may sakit. Pagngiti at pagyakap sa miyembro ng pamilya. Nais mo bang malaman kung paano ito naipapakita sa tunay na buhay? Basahin ang kwento tungkol sa Pamilya Cruz. Uulitin ko mga bata, basahin ang kwento tungkol sa Pamilya Cruz. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay ang pagmamalasakitan sa pamilya. Ang mag-asawang Manny at Annie Cruz ay biniyayaan ng 2 anak. Si Sophie ang panganay at si Jan naman ang bunso. Marami ang natutuwa sa 2 bata. Lumaki silang mababait. Maalalahanin at matulungin din sila. Isang araw ay nagkasakit ang kanilang nanay. Sa halip na lumabas upang makipaglaro, nanatili sila sa loob ng bahay. Sa oras ng merienda, ipinaganda ni Sophie ng tinapay at juice si Aling Annie. Pinainom niya ang ina ng gamot matapos kumain. Tinawagan din niya ang kanilang tatay upang ipaalam na may sakit ang kanilang nanay. Habang wala pa si Mang Manny, ay inaalagaan din ni Sophie ang kanyang nakababatang kapatid. Tahimik na naglalaro ang magkapatid habang nagpapahinga ang kanilang ina. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na rin ang kanilang tatay. Masaya ito sa ipinakitang pagmamalasakit ng magkapatid. Kinabukasan, magaling na si Aling Annie.
Sama-sama silang nagdasal upang magpasalamat sa Diyos. Namasyal din sila matapos magsimba. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutan ng mga katanungan ayon sa iyong binasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Sagutan ng mga katanungan ayon sa iyong nabasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya Cruz? A. Mang Manny, B. Sophie, C. Johnny, D. Aling Ani, E. Mario, F. John. Uulitin ko mga bata. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya Cruz? A. Mang Manny, B. Sophie, C. Johnny, D. Aling Ani, E. Mario, F. John. Ikalawang bilang. Ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay, B. Nagkasakit, C. Nagtinda ng gamot, D. Nag-alaga kay Sophie. Uulitin ko mga bata. Ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay, B. Nagkasakit, C. Nagtitinda ng gamot, D. Nag-alaga kay Sophie. Ikatlong bilang. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit, B. Paghahanda ng pagkain, C. Pagpapainom ng gamot. Uulitin ko mga bata. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit, B. Paghahanda ng pagkain, C. Pagpapainom ng gamot. Nasagutan na ba lahat mga bata? Magaling! Nakilala mo na ang mga kilos ng pagmamalasakit. Natunghayan mo rin kung paano ang mga ito na ipakita ng pamilya Cruz. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang iyong kilos o gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Unang gawain. Inaalagaan ko ang may sakit. Madalas ka bang nag-aalaga ng may sakit? Minsan ka lang bang nag-aalaga ng may sakit? O hindi ka ba nag-aalaga ng may sakit? Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot. Ikalawang gawain. Tumutulong ako sa gawaing bahay. Tumutulong ako sa gawaing bahay. Ikaw ba ay madalas na tumutulong sa gawaing bahay? Ikaw ba ay minsan lang tumutulong sa gawaing bahay?
O ikaw ay hindi tumutulong sa gawaing bahay? Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot. Ikatlong gawain. Nakangiti ako at hindi nagdadabog kapag inuutusan. Ikaw ba ay madalas nakangiti at hindi nagdadabog kapag inuutusan? Ikaw ba ay minsan lang nakangiti at hindi nagdadabog kapag inuutusan? O ikaw ay hindi nakangiti at nagdadabog kapag inuutusan? Ika-4 na gawain. Magalang at hindi pabalang ang aking pagsagot sa magulang. Ikaw ba ay madalas na magalang at hindi pabalang ang pagsagot sa magulang? Ikaw ba ay minsan lang magalang at hindi pabalang ang pagsagot sa magulang? O ikaw ay hindi magalang at pabalang ang pagsagot sa magulang? Kalimang gawain. Nagpapasalamat ako at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya. Ikaw ba ay madalas na nagpapasalamat at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya? Ikaw ba ay minsan lang nagpapasalamat at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya? O ikaw ay hindi nagpapasalamat at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya? Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kompletuhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng check sa hanay ng minsan o hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Kumpletuhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng check sa hanay ng minsan o hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ako si... Ilagay sa unang patlang ang iyong pangalan. Nangangako ako na madalas ko nang ipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng... Ilagay sa ikalawang patlang ang iyong gagawin upang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong pamilya. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ng angkop na kilos o gawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin mo sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Uulitin ko mga bata. Punan ng angkop na kilos o gawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin mo sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Uulitin ko mga bata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Uulitin ko mga bata. Umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Ano ang angkop na kilos o gawain ang iyong dapat gawin sa sitwasyon? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Uulitin ko mga bata. A. Aalagaan ko ang aking kapatid.
B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ikalawang bilang. May sakit ang iyong kapatid. Uulitin ko mga bata. May sakit ang iyong kapatid. Ano ang angkop na kilos o gawain ang dapat mong gawin sa sitwasyon? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Uulitin ko mga bata. A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko sila. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ikatlong bilang. Kailangan ng tulong ng iyong tatay na iabot mo ang kanyang gamit sa pagkukumpuni. Uulitin ko mga bata. Kailangan ng tulong ng iyong tatay na iabot mo ang kanyang gamit sa pagkukumpuni. Ano ang angkop na kilos o gawain ang dapat mong gawin sa sitwasyon? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ikaapat na bilang. Naubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay at inutusan kanyang bumili. Uulitin ko mga bata. Naubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay at inutusan kanyang bumili. Ano ang angkop na kilos o gawain ang iyong dapat gawin sa sitwasyon? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ikalimang bilang. Abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Uulitin ko mga bata. Abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Ano ang angkop na kilos o gawain ang iyong dapat gawin sa sitwasyon? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Natukoy mo na ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya. Sinagot mo rin kung madalas, minsan, o hindi mo ginagawa ang mga ito.
Kaya, maliban sa pangako, mainam na maisip at maisagawa mo ang mga kilos at gawaing ito. Magmalasakit at magmahal sa mga kasapi ng pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pumili ng 2 o 3 kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Uulitin ko mga bata. Pumili ng 2 o 3 kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo rin silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos at gawain na ipakikita o gagawin mo. Maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, Tatay Melo. Ang kilos na iyong gagawin ay magmamano ako sa tuwing siya ay darating galing sa trabaho. Ikukuha ko siya ng tubig na maiinom o ipagtitimpla ko siya ng kape. Pumili ng 2 o 3 kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo rin silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos o gawain na ipakikita o gagawin mo upang maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Gawin ito sa inyong kwaderno. Nagawa niyo na ba mga bata? Magaling! Laging tatandaan ang wastong kilos at gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Mahalagang maipakita o maipadama ng batang tulad mo na mahal mo sila. Ang simpleng gawain ng pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Mas matutuwa sa iyo ang lahat. Kailangan ng iyong pamilya ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa bawat kasapi. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakaroon ng masayang pagsasama. Kaya, huwag ipagwalang bahala ito. Ipakita mo ang pag-aalala at pag-aalaga sa kanila. Gawin mo ang ikatutuwa nila araw-araw upang mas lalo kayong magkaroon ng pagmamahalan. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Uulitin ko mga bata, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Isulat ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata, isulat ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. May sakit ang nanay ni Leo kaya inalagaan niya ang ina. Uulitin ko mga bata. May sakit ang nanay ni Leo kaya inalagaan niya ang ina. Ikalawang bilang. Hinayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panonood ng telebisyon. Uulitin ko mga bata,
Hinayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panonood ng telebisyon. Ikatlong bilang. Pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho ay inabutan niya ito ng tsinelas pamalit sa sapatos. Uulitin ko mga bata. Pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho ay inabutan niya ito ng tsinelas pamalit sa sapatos. Ikaapat na bilang. Agad na sumunod si Lexus nang siya ay inutusan ng kanyang nanay. Uulitin ko mga bata. Agad na sumunod si Lexus nang siya ay inutusan ng kanilang nanay. Ikalimang bilang. Ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing inuutos sa kanya. Uulitin ko mga bata. Ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing inuutos sa kanya. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Unawain ang mga pahayag. Tukuyin ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko mga bata. Unawain ang mga pahayag. Tukuyin ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mabuting asal maliban sa... Uulitin ko mga bata. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mabuting asal maliban sa A. Pagtulong sa mga gawaing bahay. B. Pakikinig sa payo ng magulang. C. Pagkuha ng gamit ng iba nang walang paalam. Uulitin ko mga bata. A. Pagtulong sa mga gawaing bahay. B. Pakikinig sa payo ng magulang. C. Pagkuha ng gamit ng iba nang walang paalam. Ikalawang bilang. May sakit ang iyong tatay, ngunit wala ang iyong nanay. Ang gagawin mo ay... Uulitin ko mga bata. May sakit ang iyong tatay, ngunit wala ang iyong nanay. Ang gagawin mo ay... A. Aalagaan siya. B. Iiwan siya. C. Babaliwalain siya. Uulitin ko mga bata. A. Aalagaan siya. B. Iiwan siya. C. Babaliwalain siya. Ikatlong bilang. Habang nagluluto ang iyong nanay, ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong ka sa kanya kung ikaw ay... Uulitin ko mga bata. Habang nagluluto ang iyong nanay, ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong ka sa kanya kung ikaw ay... A. Bibili ng toyo sa tindahan. B. Magsasakit-sakitan. C. Mag-uutos sa iba sa pagbili. Uulitin ko mga bata. A. Bibili ng toyo sa tindahan. B. Magsasakit-sakitan. C. Mag-uutos sa iba sa pagbili.
Ika-4 na bilang. Palaging umiiyak si Juan, na kababata mong kapatid, tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtrabaho. Nararapat na, uulitin ko mga bata, palaging umiiyak si Juan, na kababata mong kapatid, tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtrabaho. Nararapat na, A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil. C. Kausapin siya na tumigil at samahang maglaro. Uulitin ko mga bata. A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil. C. Kausapin siya na tumigil at samahang maglaro. Ika-5 bilang. Nais siramin ng iyong kapatid ang iyong laruan, ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na, uulitin ko mga bata, nais hiramin ng iyong kapatid ang iyong laruan, ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na, A. Ipagdamot ito sa kanya. B. Ipahiram ito sa kanya. C. Ipagamit ang ibang laruan. Uulitin ko mga bata. A. Ipagdamot ito sa kanya. B. Ipahiram ito sa kanya. C. Ipagamit ang ibang laruan. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 1, Week 7 to 8. Reference: Pivot 4A, Learner's Material. Edukasyon sa Pagpapakatao, Unang Markahan, Week 7 to 8. Pahina 30 hanggang 37. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Salamat!